Hello, magandang araw. Bali, ngayon ay mag-design ako ng box culvert na gagamitan ko ng robot structure. Pagka mag-design ka ng box culvert, marami kang pwedeng gamitin na software. Depende sa requirements ng bansa, depende sa paggagamitan mo ng bansa, at depende rin sa alam mo na software. Pwede kang gumamit ng MEDAS, Civil, pwede kang gumamit ng STAAD Pro or combination ng RCDC. Pwede kang gumamit ng ETABS. Pwede kang gumamit ng SAP 2000. Dati gumagamit ako ng SAP 2000 dun sa STAAD, sa box culvert. Pero ngayon, gagamitan natin ang robot structure. Sabay-sabay natin na alamin ko paano gamitin itong robot structure. Okay? Ito yung ginawa natin dati ng mga sa Civil 3D. Ngayon, meron siyang box culvert dito, naka-drawing. Etong box culvert na to, kung bakit naging ganito siya kalaki, kung bakit naging isang cell siya, at kung bakit naging ganyan na sukat niya. Siyempre may design na yan, dinesign na yan. Dinesign na yan based dun sa flow ng tubig na dadaan dyan. Para sa konting information lang, no? Pwede ka rin mag double check ng flow ng tubig dito sa Civil 3D. Ano yung gagamitin mo? Pwede kang gumamit ng computation mo yung watershed. Sa watershed, makukompute mo yan. Gagamit ka ng watershed para makompute mo doon yung volume niya dito, papasok doon, yung volume niya dito, kung ilan papasok dyan. Tapos pagkatapos mong makakuha yung volume ng gamit ng watershed, pwede kang gumamit ng HY8 na software. Yung HY8 naman na software, meron yan sa Google, meron lang sa Google yan. Bali, i-check mo doon kung yung volume ng water na papasok sa box culvert is mamimaintain niya yung yung height ng tubig na hindi mag-overflow dun sa kalsada. Kasi kapag ka nag-overflow dun sa kalsada, ibig sabihin, pwede mong i-adjust yung height ng cell o yung width ng cell o dami ng cell na gagawin mong box culvert. Ganun yung method na pwede mong gawin. Pwede ka rin na mag-design o mag-double check dito sa water gems. Yung mga gems na, yung mga software na water gems, yan pwede mong calculate yung volume ng tubig na dadaan dun sa box culvert. Yan. Tapos pagkatapos noon, gagamitan mo siya ng HY8 para dun sa HY8 na software yon. Yun yung magbibigay sa iyo ng maximum na pwede mong gamitin size ng cell o height ng cell o ilang dami ng cell para hindi mag-overflow yung tubig. Hindi siya mapuno, continuous yung flow ng tubig niya. Yun yung isa sa mga paraan kung paano magagawa yung box culvert. Kung ilan yung box culvert na kailangan mo, kung ilang cells. Doon ang paraan paano Ngayon, kung meron ka ng idea, kung meron ka ng design para dun sa kung ilang cells siya, may height ka na,
saka mo siya i-design ngayon sa structural design. Bali, ngayon sa structural design ako. Kadalasan totoo talaga, lahat ng mga company, lahat ng mga pagkatrabahuhan mo, mga ministry, company, may mga standard na box culvert sila. Depende kung may standard para sa precast, standard para sa reinforcement concrete, meron talagang standard yan. I-design lang naman kasi kadalasan ng mga contractor yan, o nire-redesign nila para mabawasan yung quantity ng bakal. Kadalasan kasi yung mga standard ng mga bawat bansa is depende sa bansa kasi yung bakal kagaya sa bansang to, no, yung bakal minsan sobra yung ratio ng bakal sa concrete sobra. Mataas kasi ang standard nila. Kumbaga mataas ang standard nila kasi mayaman silang bansa. Yung mga mahihirap na bansa, siyempre, andun na sa pinaka yung factor of safety nila napakaliit. Kung mayaman bansa, mas malaki yung factor of safety. Example na lang, dito sa bansa na napagkatrabuhan ko, kadalasan nakapansin ko ang mga box culvert is nag-range siya ng 120 to 190 kilogram per cubic meter. Napakalaki masyado. Samantalang kapag ang precast ang gagamitin, umaabot lang ng 70 to 90. Hindi pa umaabot minsan ng 100 kilogram per cubic meter. Ganun lang yung idea. Binibigyan ko lang kayo ng idea para malaman nyo yung design based din sa bansa yan. Bawat bansa, iba-iba ang design, iba-iba ang standard. Kaya dapat magkaroon ka rin ng standard sa pag-design. Lahat naman ng software may mga factor of safety, pero nasa iyo kung tataasan mo yung factor of safety o i-maintain mo yung factor of safety base rin sa software na gagamitin mo. Bali, in-inform ko lang kung paano yon at magsisimula na tayo sa pag-design ng box culvert. Ito yung box culvert natin. I-reflect natin sa robot structure. I-design tayo ng reinforcement concrete box culvert ng 1 cell. Bali, base dun sa HY8 na calculation ko, yung height netong cell ko is 2 meter. Hindi siya mag-overflow dun sa kalsada. Okay? Ang width niya is 1.5. Ang height niya is 2 meter. Ngayon, gamit ako ng polyline. Kaya ako dinodrawing siya ng polyline kasi i-export ko lang siya ron sa robot. Okay?
Okay. Copy. Ito yung box culvert natin. Okay. Tapos, copy natin yan. Copy ko dito sa AutoCAD. Tapos, pagka gawa ko ng AutoCAD, gagamitin kong isa-save ko ng DFX. Kuha ko ng new. Okay. Siyempre, mag-settings ka muna. Then, meter. International. Okay. Check natin. Dito sa reference meter. Okay. Then, ito yun, Control B. Straight ko lang. Consider ko itong center na to ang magiging zero ko. Para mas madali, ilagay natin sa 0, 0 yung center. Okay. Ito ngayon yung ating box culvert. Save ko muna sa desktop na lang. Culvert 1 cell. Sukat niya is 1.5 meter by 2.00 meter. Okay. Then save. Tapos isa-save ko yung i-resave ko siya sa DFX. Save as ko siya. Ito yung bottom. Gagamit ako ng DFX. Save. Tapos tanggalin ko tong trim natin. Ito naman yung ating top. Okay. Save as ko na siya ulit. Yun yung top. Tapos DFX. Save. Okay. Meron na tayong culvert 1 cell na bottom DFX. Ngayon bubuksan natin yung ating robot structure. Okay. Sign natin sa shell design. Ito yung
makikita mo pag pinuksan mo yung robot structure. Ngayon, bago ka magsimula ng robot structure, syempre kailangan mo sa settings. So ngayon, pag mag-settings ka, punta ka sa tools. Hindi ko masyadong ipapaliwanag to. Ipapaliwanag ko lang to pag magdi-design na ako ng building. Okay, yan. Bali, sa reference ka muna ng may language. Yan. Pwede mo palitan lahat yan. Depende sa gusto mo. Pag okay na yan, accept mo lang. Tapos, balik ka ulit sa tools. Punta ka sa job reference. Bali, meron na kasi ako na save na yung metric defaults. Pero kung wala pa, pwede na dito. Yan. Punta ka sa kung anong units and formats. Kung metric mo na kaagad. Tapos, dimension. Yan. Papalitan mo lang yan. Yung force. Depende sa anong gusto mo. Yan. Ito yung units, kung ilang units ang gusto mo. Tapos material. Sa material yan, pwede kang mag-modify. Steel, concrete. Yan. Pwede kang gumawa yan. Gagawa ka lang, papalitan mo lang itong pangalan, papalitan mo lang ito, papalitan mo itong mga to. Kung ano yung modulus elasticity niya. Tapos yung characteristic yan. Pero sa ngayon, ang ginawa ko, sa dati kasi ginawa ko 30 at 25. Ito lang ang gagamitin ko yung 30. Hindi na ako gagawa. Pero sa pag-design ng building, iisa-isayin natin yan. Sa ngayon, okay na yan. Dito sa database yan. Halos pare-pare siya, no? Papalitan, kung gusto mong palitan, pwede ka magdagdag to. Yan, pwede ka magdagdag. No? Pwede ka magdagdag, dito magdagdag, pwede ka magbawas, pwede mong kung ano yung gusto mo. Yan yung priority, yan, ganun lang. Pero sa ngayon ito muna, no? Default, okay na ako dyan. Kung wala kang DFX na drawing at gusto mong gawa ng drawing na box culvert, kailangan nito yung axis definition. Gagawa ka ng X and Y axis. Okay, pwede kang example lang na kunwari wala, pwede kang mag 0 muna sa X, tapos ang X mo is dito, ang haba kunwari nung box culvert sa 22.42, sample lang ang haba nun. Okay, then okay na yun. Tapos sa Y naman, yung lapad niya naman kung ilan, pwede mong baguhin yan. Letter naman yung sa lapad. Start ka na 0, tapos offset ka ng 1.5, kunyari 1.5 yung lapad mo. Kunyari 1 cell lang yan. Kunyari may 2 cell ka, sabihin mo na mga 3 plus 1.5 again, diba? 3. Kunyari naging 3 cell, plus ka ulit ng 4.5, add yun. Tapos yung Z niya, yung elevation niya, start ka na 0 yung bottom. Kunyari 1.5, ang height ng cell mo is 2 meter. Add mo. Tapos pag okay na yan, apply ka lang. Ayan, close. Pwede ka na mag-drawing ng pwede ka na mag-drawing. Pwede makita mo rito yan, X and Y. Yan, pwede ka na mag-drawing ng box culvert mo. Pero sa ngayon, meron akong DFX. I-reflect ko yung drawing ko dito mismo sa robot. Kaya hindi ko kailangan yan. Barayin natin. Delete ko yan. Delete all. Then close. Hindi ko na save. Delete all ang X. Delete all ang Y. Then apply. Then close. Bali wala akong axis. Okay?
gagamit ako ng import ng DFX. Dito yan sa file, import DFX. Ang una natin i-import yung bottom. Okay. Yan, pagka ganyan, ibig sabihin yung drawing hindi siya nagkadikit-dikit. Yan. Kaya yun, umakyat yung isa. Umakyat yung isa doon sa taas. Ang gagawin natin, babaguhin ko. Okay? Cancel muna natin. Babaguhin ko yung drawing. Babaguhin ko yung drawing niya. Ito yung may problema eh. Pauline ko to. Ito yung umangat. Then save natin ulit. DFX. Parehas ang name. Okay. Try natin kung magiging okay na. Delete natin to una na hindi pumasok. Okay. Ganun pa rin, file, import DFX. Try natin kung hindi naaangat yun. Bottom. Yun. Hindi na umangat. Kasi kanina umangat yung isa rito na linya dahil nasa taas. Pagka ganun, i-redraw nyo na lang. I-redraw nyo yung ano. Okay. Okay na yan. Bali, X and Y. 0, 0, 0. Ang position niya is nasa 0 elevation. Then apply. Okay. Ay kita mo may background ka ng isa. Ngayon naman yung ating next background. Ano yung next background natin? Yung top. Ganun ulit. File, import, DFX, tapos top, then open. Ganun na naman. Umakyat na naman yung isa. Saan kaya yung may problema? Tingnan natin kung saan. Okay. Tanggalin natin. Tanggalin natin uli lahat. I-draw natin uli itong isa. Itong bottom okay na. Itong top naman. Itong top. Kasi yung culvert sinave ko kaagad eh. Kaya nagkaroon ng ano. Okay. Dahil lahat yan, baguhin na natin lahat. Okay.
para sure. Baguhin ko na lahat. Okay. Joint natin. Okay. Then, save. DFX. Save. Okay. Then, close. Save pa rin. DFX. Save. Okay. Okay na. Bali, na-save ko na yung top. Ulit-ulit natin. Import. Background. Bottom muna. Okay, yun. Bottom. Apply. Then okay. Kaya yung drawing talaga importanteng maayos yun. Para pagka in-import mo siya, okay, sakto. Hindi yan lumilipad. Yung bottom, top naman, open, op, yun. Nasa 0, 0 siya. Kasi 0, 0 to. Okay? Ngayon, iangat natin ng 2 meter. Okay? 2 meter angat. Automatic. Then, apply. Yun. Nakaangat na ng 2 meter. Then, okay. Yan. Ito na ngayon ang ating box culvert based dun sa Civil 3D. After nyan, pwede ka nang ano ba yung mga kailangan natin? Una yung slab, bottom slab, yung wall at saka yung top slab. Bali, dito natin gagawin yan. So, thickness. Okay? Sa thickness, meron na pala akong pero delete natin lahat yan. Okay? Delete natin lahat. Gawa tayo ng panibago. Add mo. Okay? Tapos gawa tayo ng bottom slab. Bottom slab natin. Ang design natin is thickness, lahat is 300. Tapos dahil sa bottom slab yan, kailangan natin ng parameters of foundation elasticity. Kilonewton per cubic meter. Ang design is 12,000. Bali 12,000. 7,000. Gamit ako ng 7,000. Ito kasi is depende yan sa soil. Meron kang soil, nandun. Foundation, depende yan sa soil lang ano. Okay? Ang gagamitin ko is 7,000. Nasa inyo yan kung ano yung gagamitin niya. Based dun sa, kaya pag nag-design kailangan meron din kayong mga soil capacity. Sama-sama yan. Siyempre kailangan yan. Kailangan yan na ano. Then, doon ka magbe-base sa mga design mo. Kung ano yung mga approved na soil capacity ng ano. Paglalagyan mo. Okay? Then, add. Bottom slab. Ang sunod naman natin is yung top slab. Okay? Top slab. Ang top slab natin is 30 din. Okay? Ngayon, tatanggalin natin to. Dahil hindi naman ang kailangan sa top slab.
then 30, apply, add na natin. Next is yung wall. Okay, dito pa rin, sa wall dito pa rin. Okay, dyan pa rin. Add tayo ng wall 300, wall 300 pa rin ang ano niya. Okay, then apply, add, then close. Ito na yung tatlo nating gagamitin na material. Concrete to. Mayroon tayong bottom slab, meron tayong top slab, meron tayong wall. Kung mayroon kang ibang cell dyan, pwede kang gumawa ng inner wall, outer wall. Yan, pwede. Ganun ang ano. Depende sa'yo kung ano. Then, sa ngayon, yan muna yan natin. Then, close. Pagkatapos mo nga gumawa ng thickness ng mga concrete mo, wall at slab mo, ngayon ilalagay na natin yan. Punta muna tayo dito sa X and Y. Top view. Okay? Tapos gamit tayo ng 0. Ito yung 2. Okay? Zero. Ang wall natin, paano natin ilalagay dyan? Click natin itong structure element. Then, dito sa floor. Then, gamit tayo ng bottom slab, shell. Okay. Double check natin. Ang ating palang bottom slab is 25 material niya. Gawin kong 30. Then modified natin. Gawin natin to. Edit ko lang, gawin kong 30. Then close. Ito naman, gawin natin 30. Okay. Close. Then, etong wall, gamitin kong 30. Hindi ko napalitan yung material niya. Pero okay lang. Then, close. Okay. Okay. Then, ito na tayo sa structural element. And floor. Anong gamit natin? Bottom slab. Double check natin. 30. Okay. Then, cell. 39 material dito. Cell. Gamit tayo ng contour. Contour. Then, yan. Pagka na-pick nyo yan, nakita nyo may ganyan, pwede mo na i-click yan. Okay.
tumatalon-talon lang ng konti, pero makikita mo na pag na-connect. Ayan, connect. Click mo ulit. Continuous lang. Kasi meron kasing ito yung puntos. Kaya tumatalon-talon. Pero, yan o, meron siyang nakiklik niya yung automatic yung yung may puntos. Yan, pagka okay na yan, click mo ulit. Doon siya kasi sa axis na umapalo. Tsagaan lang yan. Op. Click mo ulit. Continue siya, wag mo i-click. Click mo lang kapag nagkaroon ng cross na yun, click mo ulit. Dahil pagka-click mo yan na hindi tumama sa cross, ulitin mo ulit. Click mo ulit. Kaya dapat yung kamay mo smooth. Then, click mo ulit. Then, okay. After nyan, pwede mo siyang i-click dito o kaya pwede mo siyang i-apply. Apply natin. Yun. Okay na. Tingnan natin nga. 3D. Na. Yun na yung ating bottom. Then, yung top slab, pwede ka rin mag-drawing niya sa ganyan 3D. Nasa 3D kasi hindi naman siya masyadong maraming pwede kang mag-drawing dyan. 3D, pwedeng wall muna yung gawin natin o pwedeng wall muna. Okay? Wall muna bago yung slab. Okay, wall muna. Okay, dito tayo sa wall. Anong gamit natin? Pwede ka rin dito sa slab. Walang problema. Pero pwede ka rin sa wall. Pero mas syempre para ma-distinguish mo wall sa yung slab, mas okay to. Wall. Then, wall 300. Ayan, 30 megapascal. Ang height na kailangan natin is 2 meter kung manggagaling ako dito sa bottom. Pwede kong mag-drawing sa 3D. Pwede akong mag-drawing sa bottom, sa top view. Okay? Then up. Try natin. Yan. Nako-connect naman kasi meron na tayo dun. Tingnan natin kung mag-up siya. 2 meter. Hindi siya nag-up. Hindi lang. Dito natin. Wall 300, 2 meter, up siya. Up 2 meter. Okay. Check natin. Yun. 2 meter. Then next, yung isang side, pwede natin i-drawing yan dito sa top X and Y. Pwede yan dito.
add, nasobrahan, check natin, yun, dalawang wall. Okay, para ma-double check mo yan dito, makikita mo yan dalawang wall, isang wall na to, isang wall na to, tapos sa slab naman yan. Okay, next yung top slab. Okay, ang gagamitin natin is yung X and Y axis, tapos punta tayo sa elevation 2. Yan, yung drawing. Napansin mo nandoon yung, ito yung reflex sa baba, pero ito yung drawing natin. Sundan natin to, ito sundan natin to. Slab, yun, top slab, material C30 megapascal, shell, then contour, then click natin to rito. Tumatalon siya. Pagka tumatalon, kailangan mo lang i-zoom ng konti para malayo. I-zoom out natin. Tingnan natin kung maaari. Maditis yun. Kita niya. Hindi. Yan. Layo. Layo ng talon. Okay, ayaw mo makuha sa, tingnan natin kung tama yan, kasi baka mamaya tama yun, baka na titrace niya yung nasa ilalim. Tingnan natin kung tama, pwede mo natin i-delete yung tinatamaan ng ano, then apply. Okay, check natin kung save floor, check natin sa 3D kung yun sa pool, yun malayo nga, diba, nandito yung wall. Gamitin natin ng 3D, click natin, then delete natin yan. Slab, top slab, shell, then ito natin, gamitin natin to para eksakto sa pool. Yun siya, tama siya rito. Tapos dito, then apply. Yan, perfect yan. Kung titingnan mo yan, perfect. Okay, okay, meron ka ng floor, meron ka ng floor sa top floor, meron kang dalawang wall. Okay, yung wing wall naman natin, yung wing wall natin para pinakamaganda, dahil lang yung box culvert natin kasi is, yung box culvert kasi natin nakatungtong doon sa channel. Bali yung channel meron ka ang 1.75, 2 meter by 1.75. Iko-connect mo yun dun eh.
Okay, ko-connect mo yan. Etong points na to, gagawa tayo ng points dito. Gawa tayo ng node 1 dito. Okay, then node 2 dito. I-reference ko lang yan para dun sa 1.7. Node 3, okay, and node 4. Okay, okay, yan yung node. Meron ka node dito na 4. Select mo yan, select all. Para makita mo yung node na yan, pwede mo makita yan gamit ka ng right click, display node, then yan, apply, yan o, 1, 2, 3, 4. Okay, lahat dito sa display pwede mo i-display, pati yung view plate, yan, structure, yan, lahat yan. Then yung node na yan itataas natin ng 1.75 dahil nakakonect siya dun sa channel. Pasensya na kasi hindi ko masyado itong pero try natin yung best natin para makagawa tayo ng box culvert na maganda. Display, then sa geometry, properties, offset, additional attribute, offset, additional offset. Ito, edit, sa edit, then move or copy. Move or copy lahat ng nodes. Ang kailangan natin is yung Y 1.7, yung X 0, kaya yung DX 0, tapos yung DY 0 pa rin, tapos yung ating DZ 1.75. Anong node? Copy ko o move? Copy lang natin, tapos delete na natin. Anong node? 1, node 2, node 3, then node 4, then copy, boom, yun, 5, 6, 7, 8, okay, then close. Ibig sabihin, ito yung 1.7 nya kapag ka ko-connect sa channel. Then doon tayo, gagamit tayo ng wall. Okay, wall. Yan. Uli, sa structure element, gamit tayo ng wall. Pero ito, wall na to hindi. Gagamit tayo ng floor, pero wall ang ating designate. Wall. 30 din. Shell, contour, horizontal slab, hindi. Yan, check natin yan. Then, drawing natin yung wall. Click yan. Click doon. Saka yung itong pipe.
then apply. Yun. Okay. Ito naman sa side na to, wall, hindi wall, slab, pero wall ang gagamit natin. Cell, contour, uncheck natin to, ganun, click natin yung nodes 2, yung wall, isang click lang, then yung 6, node 6, then apply. Yan na. Okay, ikot tayo. Then yung wall uli, shell, contour, i-uncheck natin to, click natin tong 3, and down, then etong node 7 tumatalon, kaya huwag basta-basta i-click node 7, then apply. Mas dahan-dahan, mas smooth. Yan. Kukonek yan yung channel. Okay. Next, floor, wall, 300, shell, contour, uncheck natin to. Then yung 8, then apply. Yun. Bali, yan na. Ating kailangan yan. Yan na yung culvert natin. Okay. Pwede ko nang i-delete tong nodes. Okay. Ito na ngayon yung ating box culvert. Okay. Ito na yung box culvert natin. May floor top, tapos yung floor ng wall. Yan. Then yung wall, dalawang wall. Bali, pag-check mo yan sa orientation ng orientation dito sa local system axis, iba-iba, pero walang problema yan kahit nag-iba-iba yan, kasi pag naglagay tayo ng load, ididepende natin doon sa axis niya, doon sa ano niya, sa local axis, local axis. Okay. Yan, para pag makita mo yung thickness ng slab sa display, yung member, play, panel, mark, close, view. Yung member, yan. Ito sa table, yung slab shell. Yun yung slab shell. Kita mo rin. Okay.
Then display yung view natin. Model. Nodes, member, section shape. Hindi sa section. Member. Panel thickness. Yun o, panel thickness. Kita mo yung wall. Gaano kakapal. Okay? Yan. Pagka ayaw makita, okay lang. Yan. Sa right click lang yan, yung mga tables and display. Pwede mong gamitin. Sa ngayon, ito muna yung natin. Ito muna tayo sa pagdi-drawing muna. Okay? Next natin dyan yung sa next natin kukontinuous yung iba pang mga hanggang mag-load. Okay? Bali, sa ngayon, ito muna. Nakadrawing na tayo ng box culvert ng 1 cell. Ang height is 2 meter. Width is 1.5 na may wing wall. Na ang thickness ng mga wall at ang slab niya at ang wing wall na is 300. Yan. Then, save natin. Save. Lagyan natin ang pangalan para sa sunod yung continuous natin. Save as natin para doon naman sa loadings. Okay? Sa atin i-save. Save natin sa desktop na lang, no? Save. Yeah, dito sa tutorial ko. Sa robot structure. Okay. Save natin ng RCBC. Cell 1. ng 1.5 meter by 2.0 meter. Okay. Save. Okay, bali ganyan na lang muna. Maraming salamat. Tutuloy natin tong pag-design ng box culvert sa next. Salamat at maraming salamat sa mga nanonood at saka nagla-like, saka sa mga nagko-comment. Yung mga comment nyo, pasensya na kayo, hindi ako nagbabasa ng comment kasi hindi ako mahilig talaga magbabasa ng mga comment kapag hindi maganda at saka maganda. Kung maganda, okay. Pero kung hindi maganda, hindi ako nagbabasa ng mga comment. Ano lang yan eh. Mga comment kasi pang ano yan eh. Kung may matututunan ka na konti, salamat. Kung wala, salamat. Wala naman akong ano. Basta ang akin na naman kasi nagbibigay lang ako ng idea. Malay nyo magamit nyo rin to. Ako hindi ko naman ginagamit ng tutuusin eh. Kaso nga lang, wala lang ako magawa. Para lang hindi ko lang makalimutan yung mga nalalaman ko. Kaya pinapaulit-ulit ko lang. Kaya ganun.
sa mga susunod natin na mga pagkatapos na itong box culvert natin na gagawa naman tayo ng ribbit. Sa ribbit naman gagawa tayo ng mga bahay o structural. Kung gusto niyo pati plumbing, gawa tayo ng plumbing, gawa tayo ng mga lahat pwede. Kaso nga lang yung mga basic lang. Tapos lahat ng habang may time ako, halos lahat ng software na alam ko, itatry natin. Bibigyan ko lang kayo ng basic, hindi ako ganun kagaling. Bibigyan ko lang kayo ng basic kasi ganun din namang alam ko, basic lang din. Tapos kayo na mag-develop. Dagdagan nyo na lang, i-develop nyo kung anong gusto nyo software na gamitin. Nasa inyo na yun. Yun lang. Hindi kasi ako mahilig sagot sa mga comment. Kaya salamat sa mga naniniwala, suporta. Salamat. Ang pinaka motive ko lang sa ganito kasi is kahit anong edad mo, bata ka man na engineer, matanda ka man na engineer, dapat magkaroon ka ng chance na i-develop mo yung sarili mo sa mga computerized. Dahil ang computer, yun na yung trending. Yun na yung computer, yun na yung trending na nangyayari sa pagdidesign sa actual. Lahat kino-computerize na. Nagdi-develop. Kaya ganun. Kaya maraming salamat. Ulit, magandang araw, maraming salamat. God bless sa ating lahat. Lalo na sa mga engineer.